Adrian, pinadaanan mo ang 6 na pagsubok. Sa wakas, natupad na ang iyong mitiin. Isa ka ng batala. Sa pagpasok sa pinto, ikaw na ang batala. Magtatatag ka ng kaharian at mamamahala sa buhay ng lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nilalang ay nasa iyong isang pag-iisip. Magpatuloy ka. Ayoko nang maging batala. Adrian, baliw ka na ba? Pinaghirapan mo to! Halos isa ka ng batala! Ang sumuko ngayon ay pagkasira sa iyong kapalaran! Ako ang nag-iisang anak ng pamilya de la Cruz. Nawala ako nung bata pa. Naghihirap ako, muntik mamatay. Buti na lang, tinanggap ako ni Maestrong Lihim. Itinuro niya sa akin ang landas ng pagiging batala. 20 taon, nahanap ako ng pamilya de la Cruz. Nalaman ko na dahil sa pagkukulang sa akin, kumuha sila ng ampon na kamukha ko. Akala ko, sa pagbabalik ko, masaya sila. Di ko inasahan na ang sarili kong magulang ay pabor pa rin sa ampon. Sinubukan ko magpasaya, pero pagkadire ang sinukli nila. At laging pinapahamak ni Rafael. Wala palang nagmamahal sa akin. Walang hiya na yon. Papatayin kita. Bella! Tito, nagkakamali po kayo. Yung relo, regalo ko po yan kay Adrian. Gusto ko po si Adrian. Yung relo, pamagat po sa kanya. Sa buong buhay ko, matagal na akong nag-iisa. Walang awa ang tagana, mas malamig ang puso ng tao. Sanay na ako. Pero ang liwanag na ito, tunay na bumagsak sa akin. Para saan ang immortalidad? Para saan ang pagiging batala? Kung may isang tao lang sa mundong ito na handang isugal ang buhay at magmahal ng lubos, siya na ang aking tadana. Siya ang aking buong mundo. Master, ayoko nang maging batala. Pinagbihag ko na ang lahat ng kapangyarihan mo at isinelyo sa pulseras ng kapangyarihan. 4 na selyo ang pulseras na ito. Kapag nasira lahat, ang kapangyarihan mo, hindi lang ibabalik lahat, mas lalakas ka pa. Sa araw na yon, magiging batala ka na. Dahil sa pag-ibig mo, binigyan kita ng 1% ng kapangyarihan ng Diyos. Sapat na sa iyo sa mundo para mahari sa mundo. Tandaan mo, huwag mong hayang mawala ang 1% ito, kundi masisira ang iyong pundasyon, masahol pa sa mortal. Salamat po, Master. Ang pagsubok ng katawan, malalampasan. Pero ang pagsubok ng puso, hindi. Iyan ang tadhana. Adrian, sana mag-ingat ka. Di ko inasahan na ang pag-ibig niya ay puro kasinungalingan mula pa noon. Anniversary namin ni Bella ngayon. Birthday din ni Bella. Maaga akong umuwi para sorpresahin siya. Bella, sa 1 taon, nagtiis ka. Bakit sila nandito? Di ba't ipapagagot si Rafael abroad? Wala lang. Kung hindi ko pinaglaruan si Adrian at pinakasalan, paano siya ipapakulong para sa mahal kong si Rafael? Para sa kanya. May nabangga si Rafa noong 1 taon. Nakabayad-bayil ko lang siya pansamantala, pero ang pamilya ay ayaw pa rin tumigil. Pagkatapos ng bail niya, makukulong pa rin siya. Mahina na ang katawan ni Rafa. Kapag makulong siya at mamatay siya roon, paano na? Buti na lang, si Adrian at si Rafraf halos magkamukha. Kung babalikan natin siya, pwede siyang ipakulong para kay Rafraf. Napakasakit sa'yo. Kung di lang dahil sa aksidente ni Rafa, kayo sana matagal ng kasal. At hindi sana sa isang tulad ni Adrian, isang walang kwentang basura. Pa, kung hindi, paano ko mapapasunod si Adrian ng kusa? Bella, patawad. Ang dami mong dinanas na hirap. Patawad talaga. Rafa, huwag mong sabihin yan. Kung di mo lang ako niligtas sa huling yugto ng leukemia ko at umakyat sa tuktok ng bundok para ipagdasal ako, paano ka magkakaroon ng peklat at magiging mahina? Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Kusa ko yon. Noon, ginamit ko ang huling porsyento ng kapangyarihan ko para mabuhay ka ulit. Kahit may chronic leukemia si Miss Ramos, pero kung di na siya magpapasimo, baka wala na siyang pag-asa. Bella,
natitira akong porsyento ng kapangyarihan, ibibigay ko sa'yo. Mula ngayon, hindi ka na mahihirapan. Magiging malusog ka at magiging payapa ka. Halos buong buhay akong nag-iisa. Akala ko'y may pamilya na ulit, pero papuritismo lang pala. Akala ko'y tunay na pag-ibig, pero isa lang palang patibong. Sa huli, ako pa rin pala yung tanga na walang nagmamahal. Mula ngayon, asawa na kita. Hindi lang ako ang pinakamahalagang mahal mo, kundi pamilya mo na rin. mahal kong asawa. Itong pulseras mo, bakit di mo matanggal? Gawa to sa bakal ng langit, ginawa sa 81 araw, ang pulseras ng kapangyarihan. Hindi yan matatanggal ng mortal. Langit pa talaga? Huwag mong sabihing isa ka talagang immortal? Oo nga, kung iiwan mo ko, babalik ako sa langit bilang immortal. Wala na mapuprotekta sa'yo. Isabela Ramos. Sabi ko noon, kung di ka aalis, di kita iiwan. Pero kung iiwan mo ako, hinding-hindi na tayo magkikita. Adrian, nasagot mo na ang pagsubok. Sa 5 araw, sa araw ng pagsasabay ng 7 bituin, ikaw ay muling magiging immortal. Sa araw na yon, ang 4 na selyo ng pulseras ng kapangyarihan ay wasak na. Babalik ang kapangyarihan mo. 5 araw mula ngayon, hinding-hindi na tayo magkikita. Maha. Kung wala lang tong pekas, mas mabuti sana. Pala, tuwing hinahawakan mo ko, ako lang pala ang kapalit niya. Para magmukha akong tulad niya, tinatakpan mo pa ang pekas ko. Mahal, anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Kalma lang. Tingnan mo muna to. Pirmahan mo na kung ayos lang. Ano to? Ang misteryoso mo naman. Isabela Ramos, ito na ang huling pagkakataon mo. Hello, Ate Bella. Brown out dito. Parang may ingay sa labas. Di ako makalabas. Pwede mo ba akong puntahan? Sige, papunta na ako. Hintayin mo ko. Mahal, nagkaproblema si Rafa. Babalik ako agad. Isabela Ramos. Sa 1 taon nating kasal, mas matagal kang nagbabantay sa kanya kaysa dito. Mahal, kapatid mo si Rafa. Bakit ka pa ba magagalit sa kanya? Tsaka, nung nagkasakit ako, si Rafa ang napagaling sa akin. Nagdasal siya para sa akin sa bundok. Anong masama kung puntahan ko siya? Akala mo ba ang buhay mo ay si Rafa ang nagligtas? Sige, puntahan mo siya. Pirmahan mo muna yan. Ate Bella, nasaan ka na? Malapit na ako. Mahal, hintayin mo ko. Mabalik ako agad. Isabela Ramos, ang huling regalo ko sa'yo, sa aalis na lang ako, ibibigay ko. Adrian, ang kapangyarihan mo ngayon, kahit kaunting lakas lang, ay hindi kayang labanan ng mortal. Ang pulseras ng kapangyarihan ay kayang iselyo ang lahat ng lakas mo para maging isang karaniwang tao. Kapag nasira ang pulseras ng kapangyarihan, babalikan lahat ng kapangyarihan ko. Isa na ang basag, 3 na lang. Syakto, sa panahong ito, tatapusin ko ang lahat. Mahal, saan ka pupunta? Malayo ba? Alis na. Ate Bella, Ate Bella, handa na ang mga gamit ko. Saan ako matutulog? Mahal, may sakit si Rafa. Binatira ko siya rito. Aalagaan ko siya. Bakit pa siya kakausapin? Ang kapatid niya ang tutulay dito. Hindi ba dapat lang? Isa pa, ang pangalan sa titulo. Ay, kay Bella, ano karapatan niya? Tama!
May sakit si Rafraf. Wala siyang pakialam. Mahal, kunin mo agad si Rafa ng kumot. Masama ang pakiramdam niya. Sabi ng doktor, bawal siyang maglamig. Pinundar ko to sa buong ipon ko. Para lang mapangakuan siya. Sa huli, kasama niya ang iba. Ako na ang tagalabas. Kuya, huwag na. Sa sofa na lang. Hindi pwede. Mahal, masama na ang pakiramdam ni Rafa. Hilangan niya ng malambot na kama. Sa kanya muna ang master's bedroom. Sa ngayon, sa sofa ka na lang matulog. Ate Bella, ikaw? Relax. Alam kong hirap ka matulog. Samahan kita hanggang makatulog ka. Bumili ka ng ulam. Tandaan mo, allergic si Rafa sa hipon. Huwag kang bibili ng hipon. Bumili ka rin ng Huangju. Dapat mainit-init. Gusto niya yan. Bella, allergic ako sa alak. Talaga? Akala ko gusto mo yan. Baka nagkamali lang ako. May mga palatandaan pala. Bakit hindi ko nakita? Adrian, ang tanga mo. Napala, Rafa. Papalitan ko ng bago ang beddings mo. Alam ko, ayaw mo ng amoy ng iba. Huwag na. Huwag na ang unan mo. Sanay na ako. Raf, dalhin ko ang gamit mo sa kwarto. Tabby. Kuya, magkasama kami ni Bella. Nagsiselos ka, no? Alam mo ba kung bakit ako inamponi ng mama at papa? Dahil nung bata pa ako, kamukha kita bago ka mawala. Sayang nga lang. Ngayong bumalik na ang tunay, ang double, ay papalit na. Sa mga taon na to, ako ang nag-alaga sa kanila. Ako na ang anak nila ngayon. At ikaw, isa ka lang na matagal na wala at bumalik na estranjero. Kaya, ginawa mo ang lahat para paalisin ako. Siyempre hindi. Ang gusto ko, si Papa, si Mama, at si Bella. Kinamumuhian kita. Oh, napala. Ito. Nung huli akong magkasakit, inalagaan ako ni Bella. Nakatulog siya sa tabi ko. Ngayong magaling na si Bella, sa tingin mo, sa gabi, pag magkasama kami sa kama, wala namang mangyayari, di ba? Oh, napala. May sasabihin ako sa'yo. Ang pinaka-sensitive niya ay sa tainga. Isang mahinang hininga lang at yayakap sa akin. Kuya Adrian, Ode, double. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung ako sa'yo, umalis na ako. Kundi sa gabi, mag-isa kang matutulog sa sofa. Paano kung marinig mo mula sa kwarto ang tilawak ni Bella na tinatawag ang pangalan ko? Nakakahiya, di ba? Ano? Sasaktan mo ko? Isabella, nung nagka-high fever ako, kinabukasan mo lang nalaman. Sa dalawang ubo niya, naguguluhan ka na. Kuya, alam ko ayaw mo sa akin dito sa bahay. Pero di mo rin dapat sinaktan ako habang wala sina Papa, Mama, at si Bella. Sinaktan mo ko! Ikaw ang bumangga. Hindi! Hindi! Sumusobra ka na, Adrian. Sabihin mo lang kung ayaw mo sa kanya. Bakit na pa mananakit? Kamot. Yang kamot ko. Kawawang anak ko. Huwag kang magkasakit, ha? Hayop ka. Pag may nangyari sa kanya, papatayin kita. Rafa, heto na. Isubo mo na. Kasalanan ko. Nagkamali lang ako ng sabi. Alam kasi ni Kuya na alagaan mo ko.
Kaya siya nainis. Huwag mo siyang sisihin. Dahil mahal na mahal ka niya. Kaya siya nainis. Kaya nagkamali lang siya. Kasalanan ko. Sorry. Adrian! Mahina si Rafa. Hindi siya pwedeng mag-isa sa gabi. Ano masama kung alagaan ko siya? Wala naman kaming ginagawa. Bakit ka nag-aakala ng kung ano-ano? Isa pa, kapatid mo siya. Bakit mo siya sinaktan? Kung may sama ka ng loob, sa akin mo ibunton. Bakit mo siya sinaktan? Isabela, sinadya niya to. Sugatan din ako. Napakabait ni Rafa. Paano kanya sasaktan? Paano kami nagkaanak ng tulad mo? Ang lakas ng loob mong saktan ng kapatid mo! Sa mga taon, nagkasama ka lang sa masamang tao. Ma, pa, wala nang masasabi sa kanya. Dali na natin si Rafa sa ospital. Tara. Sa'yo, dugo sa kanyang mahalaga. Pero di mo nakikita ang dugo sa balikat ko. Isabela, pala, ang pangako mong protektahan ay hindi ako. Bakit ka napakadulas? Masakit ba? Hindi. Kapag masasaktan ka, mas masakit pa sa akin kaysa masaktan ako. Mula ngayon, aalagaan kita palagi. Hinding-hindi na kita hahayaang masaktan. Mainit ang pangako, pero ang puso ay malamig. Isabela, siya ang buong puso mong mahal. Nilalamon mo ako para sa kanya. Pero paano kung malaman mong mali ang mahal mo? Magsisisi ka kaya? Rafa! Bakit may kulog sa maaliwalas na araw? Parang nakita ko ang dragon. Anong pinagsasabi mo? Gabi pa ba? Nagkakamali ka lang siguro. Kakaiba. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. Parang may mawawala sa akin. Kuya, pagkaalis ko rito, pakisabi na lang sa aming guro. Pinabayaan ko ang daan para sa isang tao. Ngayon, ang tanga ko pala. Adrian, pinabayaan mo ang iyong kapangyarihan para sa kanya. Kahit nasaktan ka pa, para lang mailigtas siya. Sabi ng mga kapatid nating alagad, baliw ka na. Pero ang tapang mo mag-isa at ang tapat mong pag-ibig, pinahangga mo ako. Mahirap magkaugnayan. Kung may hidwaan lang, dapat lang itong ayusin. Kuya, wala tayong hidwaan. Ang buwan sa puso niya, hindi ako ang sinisikatan. Nagkataon lang na nasa anino niya ako. Pagpalik ng kapangyarihan mo, ang kapangyarihang napapabuhay sa kanya ay mawawala rin. Oh, babalik siya sa dati niyang kalagayan. Nga pala, kuya. Nitong mga taon, bilang isang mortal, nagnegosyo ako ng gamot. Nakaipon ako ng yaman. Ang kalahati para sa templo, yung kabilang kalahati, pakibigay na lang kay Isabela Ramos. Sapat na yan para sa kanya habang buhay. Sa puntong ito na, iniisip mo pa rin siya. Ay, di ba asawa mo yan? Sarah! Mahal? Mahal, bakit ka nandito? Huwag kang magkamali ng isip. Nasugatan ng braso ni Rafa, di niya maangat. Kaya tinutulungan ko lang siyang kumain. Tulong lang to ng magkaibigan. Tulong na magkaibigan? Nakaupo sa kandungan niya, pinapakain at pinupunasan ng bibig. Tulong din niya ng magkaibigan? Sa tagal ko lang nabubuhay, hindi pa ako nakakita ng magkaibigan na ganyan. Sa tingin ng iba, akala pa nila asawa mo siya. Sa publiko, nakaupo sa kandungan at pinapakain. Sinong maniniwala na walang anuman? Ang lapit nila, halata namang kabit yan. Ay, kasalanan ko. Masakit. Di ko mabuhat ang kutsara. Pero iisa lang ang upuan dito. Ayoko namang mapagod si Ate Bella. Kaya ang nagawa ko na lang ay pinaupo siya sa kandungan ko. Kuya Adrian, wala talaga kaming anuman. Ako na lang ang sisihin mo. Huwag mo siyang sisihin. Kung ayaw mo sa akin, aalis na lang ako ngayon. Rafa! Adrian! Kapatid mo si Rafa at nasugatan pa siya.
Bakit to ba ganyan ta ka-importunado? May sakit siya, emotional siya. Mag-sorry ka na lang sa kanya, pwede ba? Ako pa ang importunado. Ako pa ang magsusorry. Hindi mo ba ako kaya pagbigyan? Rafa! Pinatay mo ang anak ko! Magbabayad ka ng buhay para sa anak ko! Rafael! 1 taon kitang hinanap! Akala mo ba sa pera't kapangyarihan mo, kaya mong patawarin ang pagpatay? 17 anyos pa lang ang anak ko! Huwag mo siyang saktan. Kahit ano, ibibigay ko. Marami akong pera. Akala mo ba sa pera, may babalik bang buhay ng anak ko? Malaya ka ba? Habang ang anak ko, di ba nga nabubulok? Ngayon, ako mismo ang maghihigante para sa anak ko. Ang buhay ay kabayaran ng buhay. Hindi ako si Rafael! Sinungaling! Kahit maging abo ka pa, makikilala pa rin kita. Huwag ka nang mapalusot! Siya si Rafael. Ako si Adrian. Magkamukha lang kami. Di ka naniniwala? Tanungin mo ang asawa ko, si Isabela Ramos. Isabela? Paano may dalawang... Rafael? Pinatay mo siya. Dapat bayaran mo. Patay ka na. Naghahanap ka pa ng kapalit. Lalaki ka pa ba? Ang puti, hindi magiging itim. Ang itim, hindi magiging puti. Ikaw ang tumakas. Ikaw ang nagbintang. Huwag kang magpalito. Fiancé ni Adrian, sabihin mo, sino sa kanila ang lalaki mo? Miss Ramos, sabihin mo na, mahal na mahal ka ni Adrian. Nagputi na ang buhok niya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para mabuhay ka. Para lang sa mamamatay tao, ipapahamak mo si Adrian, ha? Anong sabi mo? Anong buhay? Ate Bella, naniniwala ka sa kasinungalingan niya. Kung sa isang Diyos, ako lang ang Diyos ng mga Diyos. Ate Bella, iligtas mo ako. Sabihin mo na. Kapag sinabi mo, isa lang ang mamamatay. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Bibilang ako ng 3. 3! Miss Ramos! 2. Ate Bella, iligtas mo ko! Mali ang hinawakan mo. Si Rafael! Isabela, para lang sa kanya, itinulak mo ko sa patalim. Siya ang fiancé ko. Adrian. Rafa, sorry. Ang ginawa mong mali, dapat mong panagutan. Huwag mong idamay ang inosente. Tarantado kang Rafa! May karma ka rin! Anong masasabi mo pa? Adrian! Bayad sa dugo! Mamatay ka na! Anong nangyayari? Anong nangyari sa boses ko? Kalapastangan ng paninira, salitang masama, pigil kalangitnan. Maliwalas kanina. Bakit biglang lumakas ang hangin? Talaga bang si Adrian ay isang batala? Kalokohan. Ilan na ang mga batala sa mundo? Isang baguhan pa lang, kayang iangat ang isang pamilya sa pinakamayayaman. Ang mga batala makontrol ang tatana, kung ganun kadali sila magpakita, agaw-agawan na sila ng mga elite. Oo nga. Imposible namang si Adrian pa ang batala. Ang mga pantay ng langit, bukas na ang langit. Ang ikapitong pagsubok ni Adrian, malapit na. Sa himala ba talaga? Wala na. Ano lang pala. Illusion lang. Adrian! Adbella.
hero ko. Rafa, tara na. Adrian! Adrian! Adrian. 6 na pagsubok, di naging immortal. Para lang sa isang tulad niya. Nakakatawa. Isang piraso na lang. Isabela Ramos. Paalam na, hinding-hindi na tayo magkikita. Kawawa naman. Ganito kanala, wala man na kamag-anak. Yung katabi, natutuwalya lang sa dugo, pero puno ng pamilya. Little Rafa, huwag kang mag-alala. Ngayon, si Papa, hinding-hindi ko palalampasin ang walang hiyang yon. Anak ko, kapag may nangyari sa'yo, ipapabahayag ko sa kanya ang buhay niya. Yung pasyente sa kwarto 38, si Mr. Cruz, normal lahat ng resulta. Wala naman siyang sakit. Shh! Dahan-dahan lang. Sabi ng chief, sabihin may leukemia siya. Tutal, pinahiran na naman tayo. Akala ko ba takot siya sa dugo? Peke lang, at yung pekat sa dibdib niya, mukhang nakakatakot. Pero halatang sticker lang yan. Hayaan mo na yan. Dalhin na ang gamot. Isang araw pa, hinding-hindi na tayo magkikita. Ma, sorry po, nag-alala kayo. Pero sa lagay ngayon, yung pamilya nila, hinding-hindi sila titigil. Kahit di ako mamatay sa kanila, mamamatay din ako sa kulungan. Nag-aalala lang ako, paano kung mamamatay ako sa kulungan? Hindi ko na kayo makikita, at di ko na rin makikita si Ate Bella. Rafa, anong pinagsasabi mo? Paano ka mamamatay? Dahil sa gulong ng pamilya nila, si Adrian, baka nahalata na niya. Siguradong ayaw niya na pagtakpan ako. Kapag dumating ang pulis bukas, anong gagawin ko? Ref. Rafa, kahit ano pa, hinding-hindi kita hahayaang mapahamak. Si Adrian, ako na ang bahala. Adrian, hindi ka ba magaling? Bakit ka na umalis? Kung di pa ako umalis, ako na sanang papatayin para kay Rafa. Kuya, may isa pang piraso ang pulseras ng kapangyarihan. Pag nasira na lahat, babalik na ang lahat ng kapangyarihan ko. Ingat ka. Adrian, nasa akin ang asawa mo. Makinig ka. Sa loob ng kalahating oras, pumunta ka sa pabrika sa hilaga ng lungsod. Kundi, papatayin ko siya. Adrian, heto! Isang hakbang pa. Patayin ko siya ngayon din. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Lapit ka. Palit mo ang buhay mo sa kanya. Huwag! Lumapit ka ng dahan-dahan. Lumuhod ka, likod sa akin. Bella, ayos ka lang ba? Tara na. Mahal. Sorry. Mahal kong kuya, ang galing mo talaga. Sayang lang, ang utak mo, wala. Ate Bella, yung drama mo, tapos ang biglaang saksak, ang galing. Nakita mo? Yung pag-aalala niya kanina, ang nakakatawa. Bella. Gising ka na? Uminom ka ng tubig. Walang lason. Huwag kang mag-alala. Isabela Ramos, anong pakana mo na naman?
Mahal, pagbigyan mo na lang ako. Magkamukha naman kayo. Ikaw na lang ang makulong para sa kanya. Walang makakaalam. Asaka. Anong gagawin mo? Wala namang nunal si Rafa sa mata. Ikaw na ang papakulong. Basta't matanggal tong nunal, walang makakaalam. Ano nangyari? Ang huling silo ng pulseras ng kapangyarihan ay pumalya na rin. Malapit na masira. Ang kapangyarihan ko, babalik na. Ayos lang. Baka kanina, lindol lang. Bilis! Bella, tuloy natin. Anong tinatawa mo? Tumatawa ako sa lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Tapos ganyan ka pa kalupit sa akin. Kung maibabalik lang, hinding-hindi na kita papakasalan. Anong sinabi mo? Anong isinakripisyo mo? Huwag kang maniwala sa kanya. 1 taon ka lang naging asawa niya. Sukdulan na ang swerte mo. Ayaw mo maging asawa niya? Akala mo ba magiging Diyos ka? Tawa lang. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Magbabayad kayo. Patay ka na, ang tapang mo pa rin. Tandaan mo to, pag 2:00, may darating para ikulong ka. Raf, huwag nang patulan. Malapit na mag-2:00. Bilisan nyo. Baka may mangyari pa. Wala siyang paikat sa dibdib. Paano na to? Ayos lang. Ito, pinakabagong reso ito. Hayaan itong mabilis na mag-carbonize ng balat at mag-iwan ng permanenteng taklat at hindi magdudugo ng malakas. Ate Bella, takot ako sa dugo. Pwede mo bang tulungan ako? Sige na. Mahal. Sorry, mabilis lang to. Sakit lang muna. Ganito pala ang sakit ng pagtataksil. Wala nang hiigit pa. Kuya, yan pulseras mo. Mukhang mahalaga ah. Bigay mo na lang sa amin para kami nang mag-ingat. Rafael, ang dami mo nang inagaw sa akin. Pag-ibig, pamilya, pero itong pulseras, ang hinding-hindi mo maagaw. Akin na! Sige, pasagin mo pa. Sige! Patayin niyo siya! At gusto niyong patayin ng Diyos. Adrian! Sa wakas, umakyat ka na! Adrian! Ano to? Kuya, binigyan kita ng 100 taon. Sana makarating ka rin sa langit. Paalam. Raf! Bakit tayo nakahiga sa sahig? Rafa, ayos ka lang ba? Nasaan si Adrian? Wala na si Adrian. Umalis siya kasama mo tandang yon. Parang nakita ko si Adrian kanina. Lumipad siya. Akyat langit sa araw? Immortal yan. Sa lupang maharlika, bihira ang mga immortal. Ang huling nagtagumpay sa pagiging immortal ay ang matandang tagapagtatag ng pamilya Sai. 100 taon na.
Pinayaman niya ang pamilya Sai ng 3 henerasyon. Ang mga pamilyang nanggulo sa pamilya Sai nawala sa isang gabi lang. Immortal? Ba si Adrian? Kasama natin sa kanya. Imposible. Wala siyang kwenta. Imposibleng immortal siya. Pero lahat tayo hinimatay. Kanina... Oo nga. Trick lang. Trick lang yun. Wala na rin yung matanda. Iniligtas niya. Ako, hindi sana tayo pumayag na dalhin si Manuel Sison. Bella, parating na ang pulis. Wala na si Adrian. Anong gagawin ko? Rafa, mukhang hindi na siya ang masisisi para sa'yo. Umuwi muna tayo. Mahal na mahal niya ako. Sigurado may paraan pa para bumalik siya? Tama. Pulis! Pakiusap! Makipagtulungan kayo! Tapos na ang bail ni Rafael de la Cruz! Sumama na kayo! Nandyan ba si Rafael de la Cruz? Wala siya rito. Hindi ko siya nakita. Sino? Harap! Ikaw ba si Rafael de la Cruz? Harap na! Itaas ang ulo! Asawa ko siya, si Adrian. Hindi siya si Rafael de la Cruz. Oo, tama! Anak ko siya, si Adrian. Mukha lang silang magkamuka. Hindi siya si Rafael. Pulis, ako si Adrian. Pinapunta namin sana si Rafael para sumuko. Sasamahan namin siya. Pero yung gagong yun, tumakas. At sinugatan pa niyang mukha ko. Tama, nagkakamali lang kayo. Asawa ko siya, si Adrian. Si Rafael na hinahanap nyo, tumakas na. Tingnan nyo, may nuna lang asawa ko. Si Rafael, wala. Mababait kaming mamamayan. Hindi namin itatago si Rafael. Kung may kontak kayo kay Rafael, kontakin niyo agad siya. Sumuko siya bukas. Kundi, ipapahuli na namin siya. Apa. Rafa, ayos ka lang ba? Ate Bella, ang sakit. Dali mo ko sa ospital. Please. Kasalanan to ni Adrian. Yung munang kwenta. Tumakas pa. Kaya nasaktan ng raff-raff namin. Sobra na siya ngayon. Pagbalik niya, papaturuan ko siya ng leksyon. Adrian, ang lalim ng sugat mo. Hindi ka na mabubuhay, no? Pagkamatay mo, ako na ang tunay na anak nila. At gagamitin ko ang pagkatao mo. Hindi pwede. Papabalikin ko si Adrian ngayon din. Para umamin siya sa'yo. Hello? Ang numero na tinawagan mo ay hindi na gumagana. Adrian, maligayang pagdating sa kaharian ng mga batala. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran para sa bagong batala. Una, bawal nang makipag-ugnayan sa mundo ng mga mortal. Ang mga paraan mong makipag-ugnayan sa mundo ng mortal ay tinanggal na lahat. Pangalawa, pwede kang bumaba para magsanay, pero bawal nang makipag-ugnayan sa mga mortal. Pangatlo, ang bagong batala ay pwedeng magtayo ng sariling kaharian at pamunuan ang buhay at kamatayan. Halika. Kalupa ng langit. Ikaw, babaeng batala ka pala. Anyo ko to bilang mortal. Para mas madali kitang dalhin sa kaharian. Ganyan din pala ang suot ninyo rito. Welcome, Pakati ka sanay. Kaunti lang ang bumabangon dito. Magpahinga ka muna. Mamaya, ilalabas ko ang libo ng karma. Titingnan natin ang mga sala mo. Halika na. Sige. Bitawan mo ko. Tanga. Ang tulad mong tanga. Paano ka nagpapakamatay dahil lang sa babae? Akala ko ay kaligtasan yon. Di ko inasahan na paghihirap pala. Ang pagkikita ninyo ay isang pagkakataon lang. Nagkataon lang na si Rafael ang naging kapalit mo. Kaya sila nagkaroon ng relasyon at napilitan kang magdusa. Adrian, maniniwala ka pa ba sa pag-ibig? Hindi na siguro. Salamat sa pagkakataong binigay mo para makapaghiwalay na ako sa kanila. Si Adrian, bakit invalid na? Paano nangyari? Baka si Adrian, nagtatago na. Ayokong makulong. Paano na to? Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Pa! Kalma lang. Hindi pa siya malayo.
Ngayon, tatapusin ko ang lahat ng paraan niya. Hospital, sugatan siya. Sigurado pupunta siya sa ospital. Basta't pigilan ang lahat ng paraan niya. Wala siyang magagawa, kundi bumalik. Para makulong sa akin. Tama. Hello? Magre-report ako. Oo, para tulungan kayo sa paghuli kay Rafael de la Cruz. Ngayon, ninakaw niya ang ID ng anak ko, si Adrian de la Cruz. Malaki ang tsansa na magpapanggap siyang si Adrian para magpagamot o tumakas. Kailangan niyo siyang hulihin. Sige, salamat. Hayos na! Umuwi na! Adrian, kung hindi ka Diyos, na yon, lagot ka na. Rafa, Tara, umuwi na tayo. Adrian, magpakita ka at mag-sorry. Kundi, huwag ka nang babalik dito. Hinahanap siya sa labas. Wala siya rito. Saan pa siya pupunta? Adrian, talaga bang tinatago niya tayo? Ano na tayo niyan? Kung wala siya, sino papalit kay Raph sa kulungan? Hayop na yan! Mas matanda siya kay Raph. Siya ang kuya. Siya dapat ang mapakulong para kay Raph. Dapat lang! Pag nahanap ko siya, titigilan ko siya. Yes lang. Umalis na siya nung isang araw. Nireport na ni Papa. Siguradong nasa malapit lang siya. Yusin ang klinika niya. Ang lana ng mga sugat niya. Siguradong mapapagagamot siya. Tara na! Puti kang Reyes. Ang klinika ni Adrian. Kailan pa nagpalit ng pangalan? Adrian! Alam kong ayaw mong makulong! At galit ka, pero di ka makakatakas. Ang kulong, dapat mong pasukin. Adrian? Hinahanap nila ang dati rito si Doc Adrian? Nagkasala rin si Doc Adrian? Imposible. Napakabait ni Doc Adrian. Paano siya magkakasala? Ama ako ng may-ari rito. Kayo? Palabasin niyo siya sa akin! Mga boss, kaka-take over ko lang sa klinikan to. Ewan ko kung si Doc Adrian ay may nagawa sa inyo. Pero sa alam ko, kayang buhay ni Doc Adrian ang tatay. Para mga immortal sa mga kwento. Walang pakialam sa mundo. Paano siya magkakasala at makukulong? Immortal si Adrian? Kalokohan! Immortal? Napakadakila ng mga immortal. Isang walang kwenta. Wala siyang katanghiyan ng immortal. Gino, Ginang, wala po talaga si Ginong Adrian. Kailangan ko na pong magbukas. Makikiraan po. May bantay na pulis sa ospital. Wala rin ang walang kwenta. Wala nang problema. Ang lala ng mga sugat niya. Siguradong patay na. Adrian, ngayon, ako na ang mapapasaya sa buhay mo. Hayop na yan. Kalokohan! Wala na siyang kwenta. Binenta pa ang tanging klinika niya. Mahal. Tara na. Gusto na niya bang umalis? Pinaghirapan niya to. Maayos naman. Imposibleng umalis siya. Ate Bella, tara na. Hindi na siguro nandito si Kuya. Hindi pwede. Wala pa si Adrian. Kailangan ko siyang mahanap. Ang lala ng mga sugat niya. Kumusta na kaya si Adrian? Ate Bella, kung di ka nagdalawang isip, di sana siya nakatakas. Tara na. Bakit? Pagod ka na? Halika, isasakay kita. Sa susunod, pagpagod ka na, sabihin mo lang sa akin, ang asawa mo, maraming lakas. Anong nangyayari? Bakit ko naisip ang tawagan siya? Ate Bella, anong nangyari? Dahil ba sa sinabi ko kanina, masyado akong naging malakas? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi ko lang inasahan na ayaw ni Adrian na pagtakpan ako. Hanggang sa contact number ko, binlock niya. Rafa, akong bahala. Mahahanap ko siya. At babawi ako sa kanya. Rafa, ang bigat ng galaw mo. Ayos ka lang ba talaga? Parang may bili ng doktor sa'yo. Ayos lang ako, Ate Bella. Nataranta lang ako kanina.
kaya di ko namalayan. Yung sugat mo sa mukha, gumagaling na ba? Sa sakit mo ngayon, mahina kang dumugo. Pero sa mukha mo, hindi na ba dumudugo? Ate Bella, baka ang doktor nagbigay ng gamot para tumigil ang dugo. Kaya tumigil na. Ate Bella, bakit? Gusto mong dumugo ulit? Siyempre hindi. Nag-isip lang ako. Mabutit ayos ka. Sabi ni Rafa noon, terminal na raw siya sa leukemia. Pero nitong mga buwan, kayang-kaya pa niyang magpalakas at normal pa ang dugo niya. Nag-iisip lang ba ako? Tara na. Adrian, saan ka ba nagtatago? Bakit kahit marami kami, di ka namin mahanap? Mrs. Ramos, may balita po ba kayo kay Ginoong De La Cruz? Hindi po siya nagpatingin sa ospital. Sinuli na po ng pulisya ang mga suspecting address. At pinigilan din po sa immigration. Wala pa rin po kami natagpuan. Ano? Imposible. Saan naman siya magtatago? Mrs. Ramos. Pasensya. Wala rin akong balita sa kanya. Ate Bella, bakit hindi mo na ako kinakausap? May problema ka? Wala naman. Di ko mahanap si Adrian. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi pwede. Asawa ko ni Adrian. Ate Bella, hindi ka naman ganyan dati. Hindi mo na ba ako mahal? Kapag nagsiselo si Adrian, baka di kanya pagtakpan. Sayang lang ang lahat. Ate Bella, mahalaga na ba kung mahanap si Adrian? Hindi na. Siya na ang kinikilalang kriminal. Ako na si Adrian. Para sa atin, mula ngayon, ang mahalaga ay maging masaya tayo. Hindi pwede. Para siguradong walang mali. Kailangan mo na siyang mahanap. Tama, kailangan mo na siyang mahanap. Adrian, hindi ako naniniwalang di ka na babalik. Ma'am, huwag po dito matulog. Ma'am. Pasensya na. Adrian, nasaan ka ba? Bella, kain ka pa. Dahil kay Raf, pumayat ka na. At Bella, nagsisisi ka na ba? Nagsisisi kang siya ang pumalit. Nagsisisi kang ako na ang pumalit sa kanya. Siyempre hindi. Iniligtas mo ko noon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kasi, takot akong nasa labas pa siya. Baka lumaban pa siya. Paano kung may ebidensya siyang makakumbinsi ng iba? Kailangan pa rin nating mahuli siya. Parang pagkakakulong niya, ay tuluyan ng matuloy. Oo. Mahuli siya. At ayos na. Tama na. Sa lakas ng pamilya de la Cruz, hindi siya makakatakas sa atin. Kain na lang tayo. Huwag na siyang banggitin. Para sa akin din naman si Ate Bella. May paraan ako para mahanap agad si Adrian. Gagamitin natin ang lahat ng lakas ng pamilya. Magpapatala ng malaking pabuya para kay Adrian. Ay, mali. Tawagin natin siyang Rafael de la Cruz. Hindi, ba't sobra na yan? Kapag ipinahayag siya sa buong mundo, hindi na siya makakagalaw kahit saan sa mundo. Pinapatay niya na siya. Raf, kapag ginawa yan, kailangan mo nang mamuhay bilang siya. Sigurado ka na ba? Na yung nawawala si Kuya. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay.
Sa lagay ng katawan ko ngayon, kung makukulong ako, mamamatay talaga ako. Ate Bella, sa tingin mo, ang plano ko, okay ba? Okay. Okay naman. Halika! Yuto sa lahat! Magpapatala ng 10 milyong dolyar para sa Rafael de la Cruz! Opo. Raf, kain na muna. Adrian, kapag di ka na makatago, babalik ka, di ba? Adrian, ang daming balita tungkol sa'yo online, pero wala ni isa sa'yo. Saan ka ba talaga galing? Ang galing-galing mo. Hindi kita mahanap. Bumalik ka na. Para lang ikaw ang magkulong para kay Rafa. Ilang taon lang naman. Anong ayaw mo doon? Yung gamit mo. Alagaan ko lahat yan. Basta't lumabas ka, alagaan din kita. Tama. Ang kuya niya, baka nasa si Manuel season. Gino, nasaan po ang lolo niyo? Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Ikaw? Si Manuel season? Bakit ka nagmukhang napakabata? Ano ngayon? Dito. Hindi ka welcome. Nandito ba si Adrian? Sabihan mo siyang tumigil na. Palabasin mo na siya. Pwede ba? Hindi ka niya makikita. Asawa niya ako. Nagkita na tayo dati. Pinakilala ko sa'yo ni Adrian. Nang dinukot mo siya ay pinakulong para sa kabit mo at ginamit ako para bantaan siya. Ang asawa mo, hindi ko na kinikilala. Hindi ganyan. Pinakulong ko siya para kay Rafa pero wala akong magawa. Maluba ang sakit ni Rafa ngayon at malapit na siya mamatay. Sabay kaming lumaki ni Rafa. Hindi ko talaga kayang makita siyang mamatay mag-isa sa kulungan. Isa pa, si Adrian. Mag-isa siyang lumaki sa labas. Ngayong tinanggap na siya ng pamilya de la Cruz at tinamasa ang yaman nila, hindi ba dapat lang natulungan niya ang kapatid niya at iligtas ang buhay nito? Anong masama doon? Ang kapatid ko ay halos Diyos na. Bakit ihahanga sa yaman ng pamilya de la Cruz? Sa ganitong yaman lang. Anong pinagsasabi mo? Si Diyos? Sa ika-21 siglo at magpapakahirap ka? Para di tulungan si Rafa, gagawa ka pa ng ganitong kasinungalingan? Bahala ka. Imposibleng maging isang bathala si Adrian. Kung hindi, sa ginawa natin sa kanya noon, paano siya wala man ng lumaban at hinayaan lang tayong apihin siya? Ang kapatid ko, sa 1,000,000 taon ng aming sekta, isa siya sa mga pambihirang henyo. Sa pagiging bathala, isang hakbang na lang sana. Kung di dahil sa'yo, sa mga taon, hindi sana paulit-ulit na pinigilan ang pag-akyat niya. Nung may leukemia ka, inialay niya ang lahat ng kapangyarihan para sa'yo. Kaya ka gumaling sa leukemia, at dahil doon, nawalan siya ng kapangyarihan. Nahirapan siyang mabuhay sa mundo. At para lang sa ampon ng mga de la Cruz, ginawa mo to sa kapatid ko. Tigilan mo na yung kasinungalingan mo. Ilabas mo na si Adrian. Babawi ako sa kanya. Akala mo nagsisinumaling ako? Paano mo ipapaliwanag na bigla akong nagkabata? Hindi. Imposible. Imposible maging isang batala si Adrian. Teka, sandali. Para lang mawalan ako ng pag-asa, sinadya mong gumawa ng maraming kalokong dahilan para lang pagtakpan to. Imposible. Sa panahon na yon, paano pa magkakaroon ng mga batala? Noong huling beses, pinigilan natin siya. Tapos ano? Bella! Bilis! Pating ng pulis! Bilis! Mahal. Sorry. Mabilis lang to. Masakit lang muna. Ganito pala kasakit ang pag-ibig.
Wala nang hihigit pa. Bakit di ko maalala? Miss Ramos, bitawan mo na. Naging batala na siya. Kayo, wala nang ugnayan. Sir! Lahat kayo! Lahat ng gastos ngayon, ako ang magbabayad! Kayo, walang pigilan! Ang galante talaga ni Yong, Rafa! Siyempre! Matagal ka nang di lumalabas. Bakit? May bago ka bang chicks? Hay nako! Dati, yung mga matatanda sa pamilya de la Cruz, hindi ba't nahanap nila ang tunay na anak? Kaya baka, di ko na mamanahin ang yaman nila. Pero ngayon, hulaan nyo! Yung tunay na, patay na! Sabihin nyo, di ba dapat akong magdiwang? Sige, sasaya na ako! Congrats na agad, Kuya Rafa, sa pagiging tagapagmana! Mula ngayon, sumama kayo sa akin at magpapakabusog tayo! Yang Master! Ayos ka lang, Yang Master! Dali, sa ospital! Kaya ko pa! Miss Ramos, paalala ko lang sa'yo. Yung ampun ng mga De La Cruz, hindi yan mabuting tao. Ano? Papunta na ako! Diba may terminal na leukemia si Rafa? Diba bawal siyang uminom? At magpapagod? Bakit siya lumalabas para mag-inuman? Rafa, ayos ka lang ba? Ate Bella, sorry. Kasalanan ko. Di ko inalagaan ang sarili ko. Kaya ka nag-alala. Mabuti't ayos ka lang. Mabuti't ayos ka lang. Siya pala, yung mahal na mahal si Rafa hanggang sa isuko ang sarili niyang asawa. Si Kuya Rafa talaga, sanay sa babae. Carlo, Paolo, siya si Isabela Ramos. Siya ang ate na sinasabi ko sa inyo. Tawagin niyo siyang ate. Hello po, ate! Ate, may sasabihin ako. Lagi kong binabanggit ni Kuya Rafa. Kaya alagaan mo si Kuya Rafa, ha? Oo nga. Dati, may peke pang kuya na pumipigil sa inyo. Ngayon, patay na rin yung peke mong kuya. Kaya magsama na kayong mabuti, ha? Ikaw ang nagsabi sa kanila na patay na si Adrian. Nawawala lang siya. Buhay pa siya. Nayaw isa ka ng batala, ang mga karmang dala mo sa lupa ay dapat pagbayaran. Ang kapangyarihang nawala sa'yo, babalik sa'yo. May tutol ka ba? Wala. Sandang taong kang tao, hindi ka gaanong gumamit ng kapangyarihan sa lupa. Malinaw pa ilang taon nang nakaraan, pabagsak na ang pamilya de la Cruz. Nilabag mo ang tadhana at ginamot si Isabela Ramos. Talaga bang mahal na mahal mo si Isabela Ramos? At ganun mo pa inalagaan ang paboritong pamilya mo? Nabulag lang ako nun. Ngayon, isa lang palang pagsubok yon. Alam mo ba, dahil nilabak mo ang tadhana, kaya bago ka maging bathala, naranasan mo ang matinding pagsubok, muntik ka ng mabigo at mamatay sa daan. Kung ganun, tatanggapin ko. Isang araw sa langit, isang taon sa lupa. Nagbabaya pa rin ako. Nakatakas na naman sila ng kalahating buwan. Ganito sila sa'yo. Sisingilin ko sila ng libo-libo. Ang kabutihan nyo, pinapasalamatan ko. Pero, huwag po kayo makialam sa mga mortal dahil sa akin. Hindi po sulit. Saka, nakaraan na pong lahat ng yun. Ako ang kalooban ng langit. Sa tingin mo, may atrasan ba ako? Naiinis lang ako para sa'yo. Ayaw mong pagusahan sila. Hindi kaya may natitira ka pang pagtingin sa kanila? Hindi. Ayoko lang na makasama pa sila. Sa ginawa ni na Isabela at ng pamilya de la Cruz, hindi ko na kailangang dagdagan ng parusa. Sa pagbawi lang ng kapangyarihan mo, ang mawawala ay hindi lang 3 henerasyon. Ang swerte at sakit, ang parusa ay doble sa kanya at sa pamilya de la Cruz. May pamilya po ba si Rafael de la Cruz? Kaibigan ko po siya. Kung may mga paalala po, sabihin niyo na lang sa akin. Wala namang malaki problema. Maliban sa konting concussion at konting sugat lang. Malusog naman siya. Magpapa-obserba lang siya ng ilang araw. Kapag maayos na, pwede na siya umuwi. Malusog?
May leukemia siya. Paano siya masasabing malusog? Doc, terminal na ang leukemia niya. Sa sugat niya, hindi kaya lumala ang sakit niya. Hindi po ba dapat siya ikimo? Leukemia? Tinignan ko na po ang mga test niya. Wala pong problema. Tingnan niyo po, sa blood sample niya, normal ang bilang at hugis ng mga selula. Normal din ang platelets. Ibig sabihin po, maliban sa sugat niya, normal lang siya? Opo, magpahinga lang siya. Kuya Rafa! Alis na po! Ate Bella, pakinggan mo ko. Hindi ganyan ang nangyari. Paano ko ba iniisip? Hindi ko sinadyang nukuhin ka. Kasi, natakot akong makulong. Nagtanong ako sa abogado. 7 taon ang sentensya sa hit and run. Yung matandang yon, pinabibintangan akong nasing. Kapag nahuli ako, ang buong buhay ko, mapupunta sa kulungan. Kaya si Adrian? 7 taon sa kulungan. Hindi na yan pagkakakulong? Yung pulubi na si Adrian. Kundi dahil sa'yo, dahil sa mukha ko, naipasok siya sa pamilya de la Cruz. Hanggang ngayon, nasa kanal pa yan. Na masalo niya ang kasalanan ko, di karanalan niya yon. Kung hindi, anong karapatan niya na makisama sa pamilya de la Cruz ng Maynila? Ate Bella, naawa ka na ba sa kanya? Tandaan mo, nilapitan mo siya noon dahil kamukha niya ako. Kaya mo siya ginawang sangkot. Hindi naman kailangan magmadaling na ipakulong siya. Hintayin na lang natin ang pulis. Di ba yun ang usapan natin? Ate Bella, sabay tayong lumaki. Magkababata tayo. Huwag mong kalimutan, para sa kalusugan mo, nagpukay ako sa bawat akbang para sa pampaswerte mo. Talaga bang dahil lang sa pulubing yan magagalit ka sa akin? Rafa, hindi kita kinakakalitan, pero... Tapos na. Bumalik na ang lahat ng kapangyarihan mo. Magbago na ang buhay mo. Miss Ramos, nagbalik na po ang chronic leukemia nyo at may acute kidney failure pa po. Wala pong match sa kidney donor list. Ang isang living donor na may mataas na match ang pinakamagandang paraan. Rafa, narinig mo ang sinabi ng doktor. Sabay tayong lumaki. Pareho ang dugo natin. Pwede bang para sa akin, magpa-check ka? May sakit din ako. Maraming mahihirap sa labas. Basta't sapat ang bayad, payag sila. Kapag kinuha mo ang kidney ko, hindi na ako magiging lalaki. Huwag kang mag-alala. Naghahanap na sila ng kidney donor. Magkakaroon tayo. Oras lang ang problema. Oras? Gaano pa ba ako katagal? Ay, Ate Bella, bakit mo sinasabi yan? Eris ka ng pamilya Ramos. Walang problema, huwag kang mag-alala. Ang isang tao, talaga pa magbabago ng ganito? Yung binata na nagdasal magdamag para sa akin, para lang makuha ang pang-untra sa kamatayan. Ngayon, kahit kidney donor, ayaw niya magpamatch para sa akin. Labas ka na. Mapapahinga na ako. Nasaan na ba siya? Bella, huwag kang matakot. May paraan ako. Magiging maayos ka, Bella.
Kung siya lang sana, siguradong ililigtas niya ako. Dahil handa siyang ibigay ang lahat. Manuel, pakiusap, iparating mo lang. Hindi ko hinihingi patawad. Pakiusap, makita ko lang siya. Huwag na tayong maghiwalay, ha? Ako, mamamatay na talaga ako. Dok, gaano ba katagal? Parang mas malakas na ako. Ang chronic leukemia ay hindi agad nakamamatay. Pero pag kidney failure, pag di ka nagpa-transplant, higit 1 buwan ka na lang. Ang sigla mo ngayon ay huling sigla lang. Miss Ramos, si Adrian, wala na siya matraso. Ayaw na niyang makipagkita. Hindi ko rin siya makontakt. Umuwi na lang po kayo. Tapos na ang lahat. Hindi ako naniniwala. Basta pakasalan ko si Rafael ng lihim, siguradong haharapin niya ako. Siguradong haharapin niya ako. Adrian, dati, kahit konting lapit lang namin ni Rafael, nagagalit ka na. Ngayon, pakasalan ko na siya. Bakit hindi ka pa rin nagpapakita? Si Isabella, mamamatay na nga, may arte pa rin. Tandaan nyo, kung di lang siya maganda at lagi nakabuntot sa akin, paano ko naman magugustuhan ng isang second hand? Ang galing talaga ni Kuya Rafa. Pero yung sakit niya ate, di ka ba apektado? Apektado? Anong apektado? Makinig kayo. Yung sakit niya, sabi ng doktor, hanggang 6 na buwan na lang. At isa pa, si Adrian, asawa niya talaga. Bakit ako magpapakasal? Kasi takot akong magwala siya para di tayo mapahiya. Uy, Kuya Rafa, yung Young Lady Ramos, anong pakiramdam matulog sa kanya? Putangina, naiinis ako pag yan ang pinag-uusapan. Ang tagal na niyang nakababad sa akin pero di niya ako papatulan. Pero mamayang gabi, baka matulog ko na siya. At yung pulubi na si Adrian, putangina, pareho kami ng mukha at siya ang laging nakakatulog sa kanya. Ate Bella, narinig ko ba lahat ng sinabi ko? Nagbibiro lang ako sa kanila. Hindi ka naman talaga magagalit, di ba? Siyempre hindi. Tiwala ako sa'yo. Nasa abroad ang parents ko. Hindi sila makakabalik. Hindi sila makakapunta sa kasal natin. Baka magalit ka. Kaya sinabi ko na agad sa'yo. Ma, pa, ayaw kong makita nyo itong kahihiyan. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ang bait mo sa akin. Mahalaga ka sa akin. Adrian, ngayon ko lang naintindihan. Mahal na mahal kita. Babalik ka, di ba? Paano mo matitiis na makita akong maging asawa ng taong tulad niya? Ngayon ang kasal namin ni Rafa. Balugod na inaanyayahan ng lahat ng kaibigan at pamilya. Ang babaeng to, hindi pa ba niya nakikita ang tunay na kulay ni Rafa? Hindi pwede, Adrian. Ipagtatanggol kita. Ipaghihiganti kita. Ang ating bagong kasal! Bella, pinanood ka namin lumaki. Para mapanatili si Adrian, sinagot mo ang kasalanan ni Rafa. Nahirapan ka. Akala namin, magkakahiwalay kayo dahil kay Adrian. Mukhang nag-alala lang pala ako. Magpakasaya na kayo. Binibining Ramos, payag ka bang pakasalan si Ginoong Adrian? Binibining Ramos, payag ka bang pakasalan si Ginoong Adrian?
Bella. Ayoko. Ang papakasalan ko ay hindi ang Adrian na nasa harap ko. Hinihintay ko ang asawa ko. Ang papakasalan ko. Siguradong darating siya. Isabela Ramos! Ito ang kasal natin! Isipin mo to! Alam ko ang ginagawa ko. Siya lang ang papakasalan ko. Sinong tinutukoy niya? Sia at si Adrian, di ba't matagal na silang kasal? Ngayon lang sila mapapakasal? May ibang asawa pa ba siya? Ako na ang magsasabi. Kung sinong gusto niyang pakasalan, si Rafael de la Cruz ang gusto niyang pakasalan. Yung taong nasa balita, ang wanted na kriminal. Yung wanted na yon? Childhood sweetheart daw ni Miss Ramos. Kaya pala hinihintay niya. Hindi siya wanted! Ate Bella, alam ko may sakit ka at hindi ka makapag-isip. Ako, si Adrian. Ako, ang asawa mo, si Adrian. Na yon ang araw natin. Huwag nating hayaang dahil sa wanted na yon, masira ang lahat. Sige na. Tayo ang nagkasundo nun na gawing si Rafael si Adrian. Nagsisisi ka na ngayon? Huli na. Hindi siya si Rafael. Hindi siya wanted. Ikaw! Manahimik ka! Tandaan mo, ako ang nagbigay sa'yo ng anting-anting. Ang leukemia mo kaya naggamot ng milagroso. Kung di dahil sa akin, matagal ka ng patay. Binibining Ramos, payag po ba kayong pakasalan si Ginoong Adrian? Ayaw niya. Ang pagkabuhay niya ay walang kinalaman sa anting-anting na yan. Dati, may malubhang sakit si Miss Ramos. Niligtas siya ng kapatid kong alagad. Ang boses niya'y matanda, pero ang mukha'y parang bata. Halata siyang isang immortal. Ibig sabihin, ang kapatid niyang alagad, immortal din? Ang kapatid ko'y nasa langit na. Pero ang tulong niya kay Miss Ramos, dapat malaman ni Miss Ramos. Kahit chronic leukemia lang si Miss Ramos, pero kung di na siya mapapachimo, wala nang magagawa. Bella, ang natitirang 1% ng kapangyarihan ko, ibibigay ko sa'yo. Mula ngayon, hindi ka na muling mahihirapan. Magiging malusog ka. Payapat, maayos ang buhay mo. Isang medika na himala! Biglang gumaling ang leukemia niya! Tati, may leukemia si Miss Ramos. Ang kapatid kong alagad, inialay ang buong kapangyarihan niya para gumaling siya. Ibig mong sabihin, biglang gumaling ang leukemia ko noon. Hindi dahil kay Rafael, kundi si Adrian ang nagligtas sa akin. Immortal. Isang immortal na bihirang makita. Kaya nga niyang buhayin ang patay at pawiin ang sugat. Itong immortal, bakit kamukhang kamukha niya ang groom? May peklat lang sa mukha ng groom. Mahal! Immortal ba talaga si Adrian? Kung ganun, lagot na tayo. Alam ko na. Alam ko na lahat. Siya ang nagligtas sa akin. Mahal na mahal niya ako. Inialay niya ang lahat para sa akin. Pero ikaw, hindi mo talaga ako minahal. Ginagamit mo lang ako. Hoy, anong nangyayari? Nag-away na ba ang mag-asawa? Ay, mga kaibigan, may problema sa kasal. Tapos na muna, sa ibang araw na lang. Sa ibang araw na lang. Layas! Layas kayo! Imposible. Imposible. Imposibleng si Adrian ay isang patala. Patala siya. Siya ang nagligtas sa akin. Pagbalik niya, hihingi ako ng tawad at babawi ako sa kanya. Adrian, nasabi ko na sa kanya ang totoo. Ngayon, mamumuhay na ako sa sarili ko.
Ano kung batala siya? Ano kung siya ang nagligtas sa'yo? Dahil sa'yo, isa na siyang kilalang takas. At ako ang asawa mo. Batala, may kontrol sa buhay at kamatayan. Wala lang tayo sa kanila. Kung tunay na batala si Adrian, baka bumalik para makigante. Pa, ma, isipin nyo, yung unang kwenta, kung batala siya, tayo, paano tayo naging ligtas? Kalma lang kayo. Oo nga pala, may punto ka. Kung totoo nga, matagal na sana tayong ginante. Ikaw, matagal mo na siyang hinahanap, no? Tandaan mo to, patay na siya. Ang lala ng sugat na binigay mo sa kanya. Kung hindi siya Diyos, sino pang mabubuhay? Galit na galit siguro sa'yo. Hanggang kamatayan, takas pa rin siya. May kaso siyang hit and run. Walang puri. Hayop ka! Papatayin kita! Bella, kalma lang! Dahil lang ba sa walang kwenta na yan, dadanyanin mo si Raph? Ate Bella, di ba nagmamahalan tayo? Bakit mo naman ako papatayin? Ate Bella, may nagawa ba akong mali? Mela, kalma lang. Para lang sa walang kwentang yan. Gagawin mo to kay Raf? Mama, Papa! Si Adrian ang tunay ninyong anak! Sa tagal ng panahon, ganito niyo lang ba siya turingan? Walang kwenta yan. Lagi siyang nakikipag-agawan kay Raf. Anong binatpat niya kay Raf? Makinig ka. Sumunod ka. Sa pagpatay mo sa kanya, sapat na yan para ikulong ka habang buhay. Ayaw mo hayaan ng magulang mo na walang mag-aalaga sa kanila, di ba? Ikaw! Huwag mapadala sa galit. Kahit si Adrian ay isang batala o hindi, kailangang ibalik ni Rafa ang pagkatao niya. Sorry. Mali ako. Buti kung ganyan ka na lang. Unti kong ipaghihiganti si Adrian. Rafa, mali ako noon. Patawarin mo na ako, ha? Rafa! Bakit? Hindi mo na ba mahal si Adrian? Naisip ko na, ikaw lang pala ang mahal ko. Narinig nyo? Sabi ko na nga ba? Aso ko yan, kahit paalisin ko, di aalis. Paano siya magmamahal ng iba? Ang galing talaga ni Kuya Rafa. Sige, umakyat ka na. Mapapatawad ba kita? Depende sa performance mo. Kuya Rafa, itong pinakamayamang dalaga ng Maynila, kumpara sa mga masus sa club, sinang mas masarap? Si Rosie pa rin. Hindi pa ako sanay. Magiging mas magaling ako. Rafa, di na ba magagamot yung mukha mo? Tangina, kasalanan mo to! Kung di mo lang pinalaya si Adrian, magkakaganyan ba ako? Ngayon, ang pulisya ay napatunayang siyang salarin. Wala ka ng kasalanan. May kilala akong henyong doktor. Kaya niya ang gamutin niyang peklat mo. Para bumalik sa dati ang mukha mo. Tapos, ilalabas ko ang katotohanan. Talaga, Bella? Nagbibiro lang ako kanina. Magkababata tayo. Paano naman ako gagawin yun sa'yo? Ha? Susunod ang pagkuha ng sustenansya. Ito ang iyong ID token. Buwan-buwan, update to ng mga gamit para sa iyong sariling kaharian. Bakit walang laman dito? May gumagamit ang pangalan mo sa lupa, kaya ang ID token mo hindi na makapag-update ng gamit. Bumabak at buwiin ang pagkatao mo. Sabi ko na nga ba, pinagsisihan ako para kay Rafael. Rafael, sanay ka na ba sa pagkatao ko? Teka, sasamahan kita.
at para ayusin din ang nakaraan mo. Ate Bella, ang mukha ko! Bumalik na ang mukha ko! Ginong de la Cruz, pinaghinalangin involved ka sa hit and run na may namatay. Sumama ka sa amin. Teka! Bitawan niyo ko! Kakaiba tong karito na bakal, pero mas mabilis tayong lumipad. Sumunod sa lugar, para di matakot ang mga tao. Isang buwan ang nakaraan, nahuli na si Rafael de la Cruz. Ang kasong may malaking pabuya, isang hit and run, ay sa wakas ay natapos na. Ayon sa balita, ang kanyang kababata si Isabela Ramos ang nagsumbo. Siya mismo ang nagsumbo. Adrian. Bakit? Wala lang. Imahinasyon ko lang ba? Imahinasyon ko lang. Bakit siya nasa magarang kotse? Adrian, sa langit man o lupa, kahit nasaan ka pa, hahanapin talaga kita. Mabuhay po, mga mahal na batala. Sige na, kuya. Mukhang maayos ang buhay mo. Nag-focus ako sa traditional Chinese medicine, gamit ang kaalaman at koneksyon ko noon. Sinuwerte lang ako, kaya medyo umasenso rin ako. Ngayon, kilala na rin ako. At siya po? Tawagin mo siyang Binibining Liwanag. Galing din siya sa itaas. Mga batala, tuloy po. Payak lang aking tahanan pero may matutuluyan po kayo. Nga pala. Sa mga nakaraang araw, anong alam mo sa nangyayari sa baba? May narinig lang ako. Pinagpanggap ni Rafael ang pagkatao niyo at nagtangkang makalusot. Pero may nangyari yata nung nakaraan. Nabuking na si Rafael at ikinulong na. Nakamura, ako ng oras. Ang pagbabalik niyo po, para... Bawi ng lahat ni Adrian at tapusin ang nakaraan. Nabalitaan kong namatay si Rafael sa kulungan. Kung tama ang hinala ko, ang palabas ng pagpapalit ay malapit nang magsimula. Bantayan mo, hindi pwedeng palampasin ang palabas na to. Dagdag pa ng 3 dosis ng lumang ugat, 2 dosis ng kaliskis ng alupihan, 3 dosis muna. Ang pamumuo ng dugo sa ugat, baka kulang ang epekto ng karaniwang gamot. Malakas ang epekto ng lumang ugat at kaliskis ng alupihan, pero mahina ang ugat niya. Baka masira ang katawan niya. Papalitan ng butil ng daga ang lumang ugat at kalahati ang kaliskis ng alupihan. Dagdag pa ng 3 dosis ng gintong ugat para lumakas ang katawan. Para malinis ang ugat, hindi maubos ang lakas. Sino ka para makialam? Satsap taon na napapaggamot ang master ko. Kailangan pa ba niya ng payo mo? Butil ng daga, gintong ugat, ang yabang mo naman. Lumayas ka, hindi to lugar para magsaa. Lumang ugat at alupihan, pampalakas. Butiw ng daga at gintong ugat, pampalakas. May mali ba? Galing! Pampalusog ang pagpapalusog. Pampalakas at pampalusog. Bakit hindi ko naisip to? Paumanhin po, ano po ang pangalan ninyo? Adrian. Adrian! Ikaw ang gumamit ng Lucky Puncture of Salvation at nagligtas sa matandang don ng Pamilya Santos! Si Dr. Adrian de la Cruz? Master, nagkakamali ka lang? Ano alam mo? Ang magaling, ang masusulod! Ang galing ni Dr. de la Cruz, parang Diyos! Para siyang may mahika! Master! Nadala ka lang sa emosyon. Magpahinga ka lang. Bantayan mo siya. Dito na, papasukin mo. Opo. Adrian, nasaan ka na ba? May wormwood, cyperus at cinnamon to. Amuyin mo to para di ka masakitin. Ano ginagawa nyo? Tumabi! Dalin na!
Sabi ko, may biglang sakit ang master ko. Hindi siya pwedeng galawin. Hindi siya sasama sa inyo. Nagpapanggap lang ang doktor. Mag-isip ka ng mas matinong dahilan. Ang maimbitahan ng pamilya de la Cruz ay malaking karangalan na. Huwag mong sayangin. Pamilya de la Cruz? Yung pamilya de la Cruz na nagtatakip sa kriminal. Gumawa na ng masama, nagtatakip pa at nagmamalabis. Gago, gusto mo mamatay? Sasama ako. Grabe! Ang lakas ng batang to! Batang pasaway, may papasikat ka pa. Alam mo ba kung sino ang pamilya de la Cruz? Kapag di umalis yung matandang yan, babasagin ko tong sira-sirang shop. Dr. De La Cruz, ako na ang bahala. Huwag ka nang makialam. Alis na. Huwag kang manggulo. Ayos lang. Pupunta rin ako sa pamilya de la Cruz. May kukunin lang ako. Narinig nyo? Pupunta raw yan sa pamilya de la Cruz para kumuha ng gamit. Ayaw sa mabuti ha. Turuan nyo ng leksyon. Bakit di ako? Mukha wala? Wala ka sa lugar. Pwede na ba akong umalis? Mga taang walang mata. Ang galing ni Dr. De La Cruz ay higit sa akin. Kung siya ang gagamot, may pag-asa ba? Pero kung di niya kayang gamutin, tadhana na ang gumawa. Gino, patawad po, nagkamali kami. Tara na po, nasa labas po ang kotse. Hinihintay po kayo ni Miss Ramos. Senyorita. Patay na si Rafael sa kulungan. Pupuntahan ko. Ihatid mo muna si Doc Adrian para suriin si Ginang de la Cruz. Opo, Doc Adrian. May biglang inasikaso si Miss Ramos. Iwi na raw po kayo. Susunod na lang po siya. Adrian! Paano na? Bulag na si Papa. Bingi na rin si Mama. Kapag gumigay sila, tapos na ang pamilya de la Cruz. Pakiusap langit. Mga batala, maawa na kayo. Iligtas nyo na sila. Kayong dalawa ay may kasalanan. Hindi kayo karapat-dapat. Parusa ng langit. Pero magulang ko pa rin kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Ang aklat na ito ay magpoprotekta sa inyo ng 2 hanggang 3 taon. Ligtas kayo. Uunlad ang pamilya. Pero kung magpapatuloy pa kayo, babalik sa inyo ang parusa. Kahit ako, hindi ko na kayo maililigtas. Natapos na ang proteksyon. Wala na akong magagawa para protektahan kayo. Ang tadhana nyo, hayaan na ang langit. Mata ko, bakit hindi na ako makakita? Nasaan ang doktor? Nasaan siya? Gino, siya po ang hihinga nating doktor. Akala niyo ba ay mahina na ang pamilya de la Cruz? Isang bata lang. Ano alam niyan? Gino, siya po talaga. Napakagaling po niya. Kitang-kita po namin. Bilib din po si Don Mendoza. Sige na. Tingnan mo muna ang mata ko. Tara! Bilis! Tingnan mo! Parang may kumot sa paningin. At madalas masakit. At bigla na lang umiiyak. Ang sabi niyo, tama lahat. Kakataka!
Itong boses, bakit parang pamilyar? Parang narinig ko saan? Hindi ito ordinaryong sakit sa mata dahil sa maraming kasalanan, karma ng langit, pinipigilan ng kasamaan. Doktor, ang sinasabi niyo, sa tagal kong nagnegosyo, hindi man ako santo, pero tapat ako sa aking tungkulin at matulungin. Saan nang gagaling ang kasalanan? Mas mabuti na. Magaling ka nga pala. Isara ang mata at makikita ang liwanag. Mabuti! Doktor, gamutin niyo na siya! May pabuya sa'yo! Mahina ang kaloob nila. Paano nila tatanggapin ang kapangyarihan ko bilang proteksyon? Pinahamak lang sila. Ano nangyayari? Mahal ko! Gising ka na! Mahal ko! Doktor, tunay na henyo ka. Adrian? どうかba umuto? Matagal na. Bakit ikaw? Matagal na. Salot ka! Napakita ka pa! Tingnan mo! Ginawa mo sa amin! Naakit mo pa si Bella at ipinakulong si Raf-Raf. Kaya pa rin ang dati. Pinagbibintangan ako. Adrian! Nagpapanggap ka! At akala mo maluloko mo ako? May taan ka sa langit, di mo tinahak. Pero sa impyerno, ikaw pa ang pumunta! Sakto. Mag-ulat ka na ngayon din para malinis ang pangalan ni Raf-Raf. Tama. Ang pamilya ninyo, ang lagay ninyo ngayon ay dahil sa akin. Pero hindi dahil gusto ko kayong saktan. Dahil ibinahagi ko ang biyaya sa pamilya ninyo para maging maayos ang lahat at yumaman kayo. At ngayon, naubos na ang biyaya. Ang lagay ninyo ngayon ay gawa ninyo. Kalokohan! Bantay! Dakpin niyo siya! Mahawalang kuyenta! Anong nangyari? Patala pa talaga siya? Malapit na. Ang bisang Lunas ay malapit nang mawala. Bigyan ko kayo ng huling pagkakataon na magsisi. Kung hindi, babalik sa inyo ang karma. At kahit gusto ko kayong iligtas, di ko magagawa. Magsusorry ako sa'yo. Imposible. Mamatay na lang ako. Ang daming pinagdaanan ni Raf-Raf dahil sa'yo. Sana di na lang kita pinanganak, swile! Matigas ang ulo. Mukhang di ko na kayo maililigtas. Mga mata ko! Masakit na naman ang mga mata ko! Mahal, anong sabi mo? Mga tae nga ako. Binina ako. Adrian! Adrian, ano ginawa mo sa amin? Sala! Sala to! Wala akong ginawa sa inyo. Ang lahat ng ito ay tadhana ninyo. Kalokohan! Ang pamilya de la Cruz, 100 taon na! Malakas ang pundasyon! Hindi kami basta-basta babagsak sa sumpa mo! Suwail na anak! Ikaw, magsasalita ng tadhana? 100 taong. Kulang sa tangal. Di kayang talhin ng piyaya. Suel, akala mo sa mga pakana mo. Matatakot ako. Asa, papatayin kita ng masama. Chairman, delikado po. Ang tatlong pinakamalaking partner natin, sabay-sabay po nag-cancel ng kontrata. Yung bangko, pinapabayad na rin po tayo. Bumagsak daw po ang halaga ng mga collateral natin. At marami pa pong supplier, nag-aabang sa head office para maningil. Tayo po, lagot na. Imposible. Imposible. Paano nangyari to? Tapos na. Wala na. Kasalanan nyo. Imposible. Mahal, alam kong di mo ko iiwan. Mahal, saan ka ba nagpunta? Alam mo ba gaano kita katagal hinanap? Akala ko di ka na babalik. Miss na kita. Takot na takot ako.
Takot akong sa buong buhay ko, hindi na kita makikita. Peter. Hindi! Hindi ako bibitaw! Pinaghirapan kitang mahanap. Hinding-hindi ako bibitaw. Mahal, anong nangyari sa'yo? Ako to. Ako si Bella. Hinanap kita. Muntik na akong mabaliw sa paghahanap sa'yo. Bakit mo ako hinanap? Di ba matagal mo nang gusto na sumama kay Rafael? Hindi, mahal. Niloko lang ako. Peke lang ang kabaitan niya. Alam ko na lahat. Ikinulong ko na siya. Wala nang makakapigil sa atin. Mahal, babalikan natin ang isa't isa ha? Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayong muli. Hindi na tayo magkakasama. Bakit? Galit ka pa rin ba sa akin? Mali ako. Nagkamali talaga ako. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako kahit na yan lang. Parang awa mo na. Nitong mga araw, araw-araw akong nagpapakonsensya. Huwag na. Anong huwag na? Bigyan mo na ako ng isang pagkakataon. Magsisimula tayo muli. Magkakaroon tayo ng bagong tahanan. Bubuhos ko ang buong buhay ko para bumawi. Hinding-hindi na. Isabella, tapos na tayo. Adrian, nagmamakaawa na ako sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Hindi ka naman ganyan dati. Mahal na mahal mo ako dati. Patawarin mo na ako sa maliit na pagkakamali ko. Dahil babae ka, palalagpasin ko na to. Pero Isabella, makinig ka sa akin. Mahal na mahal kita noon. Pero nang walang pag-aalinlangan ka na, isakripisyo ako para sa taong mahal mo. Tayo, tapos na. Hindi, di ako naniniwala. Di ako naniniwala na di mo ako mahal. Nagsisinungaling ka lang. Dati, pag sinabi kong masama ang pakiramdam ko, ikaw ang pinakakabado. At ito pa, tingnan mo. Dati, pag masama ang pakiramdam ko, gawa mo tong sachet para sa akin. Lagi ko tong dala. Puro kasinungalingan ba lahat ng to? Di ako naniniwala na ayaw mo na sa akin. Mahal, sigurado akong galit ka lang kaya mo sinasabi yan, di ba? Pakiusap. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang, di ba? Hero, sige. Ngayon, malinaw na sasabihin ko sa'yo, Isabella Ramos, hindi na kita mahal. Ito na ang wakas. Pinabayaan ko ang buhay immortal para sa'yo at naging mortal na lang. Nang gusto kitang makasama habang buhay, anong ginawa mo sa akin? Binuhay kita gamit ang lahat ng kapangyarihan ko. Binuhay kita. Pero anong ginawa mo sa akin? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Binigay ko ang lahat. Pero ang kapalit ay ang pagpapahamak mo sa akin para pagtakpan ng taong mahal mo at kahit mamatay. Isabella Ramos, ang kasamaan mo ay walang kapantay. Bakit di mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo lang sa akin, hindi ko sana ginawa to sa'yo. Hanggang ngayon, di mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Sayang lang ang laway ko. Wag! Bakit? Maroon pa ba akong silbi para sa'yo, young lady Ramos? Adrian, mali ako. Sobrang nagsisisi ako. Pakiusap. Umuwi ka na sa akin, ha? Umuwi na tayo. Sabi ko, gagawin ko ang lahat para bumawi. Ang galing mong magpanggap. Katawa-tawa. Bakit ka nandito? Matagal ka nang di umuwi. Sinunduan na kita. Sino ka? Adrian, ipaliwanag mo sa akin. Sino ba talaga siya? Wala kang pakialam. Ikaw pala si Isabella Ramos. Mahalaga ang oras ni Adrian. Wala siyang oras sa'yo. Alam mo na ang lugar mo. Sino ka sa akala mo? Anong karapatan mo na pakialaman ng sa amin ni Adrian? Sa tingin mo? Adrian, ang tagal mong nawala. Para lang magipagtatas sa babaeng to. Adrian, tingnan mo ako. Ako ang asawa mo. Isabella, hiwalay na tayo. Hindi pwede. Adrian, ang tagal mong nawala. Alam mo ba kung paano ko nagtiis? Ganito na ako kasakit. Pero ikaw naman, kasamang babaeng di mo kilala, naglalampungan lang dito. Una, mag-ingat ka sa bibig mo. Pangalawa, magpapakasal na kami ni Adrian. Isang marangal na pagsasama. Pangatlo, ang sakit mo ay karma mo. Kasalanan mo. Kung may sakit, magpadoktor ka. Huwag kang mang-uto dito. Ano? Pakakasalan mo siya?
Sino ba siya? Anong karapatan niyang maging katapat mo? Kung di siya, ikaw ba? Makinig ka. Siya ang nagpapatakbo ng tadhana at ang may kontrol sa karma. Anong karapatan mo na ikumpara sa kanya? Hindi totoo. Mga sinungaling. Lahat kayo. Wala namang mga batala. Isa lang siyang walang hiya. Isang halipadot na nang aagaw ng asawa. Akin si Adrian. Haking si Adria. Mapagbigay si Adrian, pero hindi ako. Hindi mo pa nababayaran ang pag-abuso mo sa kanya. Ikaw pa ang nauna. Sabi mo, mahal mo si Adrian. Nung kasama mo siya, sinong pinagpalit mo sa kanya? Paulit-ulit mo siyang ginagamit. Itinulak mo siya para saluhin ang parusa para sa mahal mo. Ang pag-ibig mo ay murat kadiri. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Nakalimutan mo na ba ang pekas sa mata at sugat sa dibdib ni Adrian? Ikaw mismo ang gumawa niyan, di ba? Hindi, Adrian. Huwag ka maniwala sa kanya. Pinag-aaway niya tayo. May paliwanag ako. Inaamin ko. Tinagamit nga kita noon. Pero si Rafael ang may gawa. Niloko niya ako. Nilinlang niya ako. Pero sa huli, nalaman ko na mahal na talaga kita. Adrian, mahal kita. Ganito pala ang maramdaman nang may nagpuprotekta sa'yo. Ganito pala. Tama na. Ikaw ang tagapagpatakbo ng tadhana. Hindi mo dapat pakialaman ang tadhana ng mga tao. Kapag ginamit mo ang kapangyarihan mo, baka bumalik sa'yo ang kalooban ng langit. Hindi sulit. Tara na. Sige. Wag! Adrian! Wag kang umalis! Mali ako! Mali talaga ako! Umalik ka! Adrian! Adrian, lumabas ka. Alam kong nasa loob ka. Mali ako. Nagkamali talaga ako. Pakiusap, lumabas ka. Mag-usap lang tayo. Isang beses lang. Ako... Karma. Sakit. Kasalanan niya. Ang mga tao, sa pagkawala lang nagsisisi. Sa huli na lang nagmamakaawa. Adrian, huwag kang padala. Si Isabella, mukhang malapit na siyang mamatay. Malala na siya. Nakaluhod siya sa labas. Paano kung may mangyari sa kanya at bumagsak sa labas? Magkakaproblema tayo. Adrian, lumabas ka. Adrian, sabi ko na, mahal mo pa rin ako. Lumabas ka rin. Adrian, alam kong di mo ko iiwan. Hindi mo ko iiwan. Siyempre, mahal kong asawa. Paano kita kayang iwanan? Yung kahapon. Salamat ha, sa pagtulong mo sa akin noon at sa pagtatanggol mo sa akin kay Isabella. Walang anuman. Hindi lang kita tinulungan. Yung sinabi ko at ginawa ko dahil mahal kita, Adrian. Tayo, baguhan pa lang tayo. At di pa tayo ganong kilala. Hindi, matagal na tayo magkakilala. Mga 100 taon na. Nabigo ang kaluluwa ko at nahulog sa lupa. Naging isang simpleng puting maya. Wala akong kapangyarihan noon. Nahuli ako ng mga ngaso at ikinulong. Muntik na akong maging sabaw. Dumaan ka sa gubat. Nakita mo ang takot sa akin at naawa ka. Kaya ang natitira mong kalahating tinapay, ipinarit mo sa mga ngaso at pinalaya mo ako sa gubat. Hinapos mo pa ang balahibo ko at sinabi, alis na. Ingat ka, huwag ka nang mahuli. Ganon pala yon. Dahil sa liit na kabaitan mo, nailigtas mo ko sa tiyak na kamatayan. Mula noon, taanda ko ang iyong amoy at ang marka ng kaluluwa mo. Nang bumalik ang kapangyarihan ko, bumalik ako sa langit. Nagsimula akong pamunuan ng tadhana at patuloy na nagmamasid sa'yo. Adrian, layong isa ka ng bathala tapos ng nakaraan
Ayoko nang magkalayo pa tayo. Gusto kitang samahan. Pwede ba? Sorry. Mabilis lang to. Tis-tis lang, ha? Salamat sa pagtingin mo. Pero ngayon, gusto ko lang ayusin ang mga bagay dito. Yung iba, sa susunod na lang. Okay lang. Alam kong sasabihin mo yan. Marami pa tayong oras. Patutunayan ko. Nga pala, alam kong ayaw mo ng matamis, kaya nagluto ako ng noodles. Tikman mo kung gusto mo. Paano mo nalaman na ayaw ko ng matamis? Hindi lang yan. Alam ko rin sa katahimikan, gusto mong makinig sa gitara at flute, pero wala kang interes sa TV. Lagi kang maglalakad pagkatapos kumain, sa init man o lamig. Lagi kang gumigising sa madaling araw at nag-e-ensayo sa harden, 1 oras. Walang makakapigil. Nung nasa langit pa ako, sa oras ko, hindi ko mapigil ang tingnan ang ginagawa mo. Kaya naalala ko lahat. Ganito pala ang maging mahalaga sa iba. Ganito pala ang pakiramdam. Tikman mo na, baka lumamig pa. See? Masarap. Kung gusto mo, lugutuan kita araw-araw. Na pala, Adrian. Si Rafael, paano mo siya tapusin? Kapatid, binibining liwanag. May balita. Palihim na bumalik si Rafael sa pamilya de la Cruz. Bumalik sa pamilya de la Cruz? Wala na ang dating yaman ng pamilya de la Cruz. Bakit siya bumalik? Ang isang malakas na pamilya ay di basta-basta nabubuwag. Tingin ko, gagamitin niya si Isabela Ramos. Si Isabela Ramos, ang heiress ng pamilya Ramos. May hawak pa siyang maraming business resources. Kung makontrol niya si Isabela, baka makabangon pa siya. Hula ko, ang buong pamilya de la Cruz ay umaasa sa kanya. Baka magkasama pa silang gumawa ng kalokohan. Kilalang kilala ko si Rafael. Mapangakit sa yaman. Para sa kanya, ang pamilya kaibigan ay mga piyesang itatapon lang. Dahil ang pamilya de la Cruz ay ganito kakumpiyansa sa ampun nila, sasabayan na lang natin siya. Tutulungan natin siya na magtayo ng isang dula ng pagpatayan. Payag ka? Alam ko lang gagawin. Asikasuhin ko na. Kakaiba. Kamay dominante si Adrian, pero dati, dahil gusto kong nasa kaliwa niya, naging ugali na niyang kaliwa ang gumigisa para sa akin. Bakit kanan ang ginagamit niya? Bakit, Bella? Hindi mo ba gusto? Pala. Yung pulseras na bigay ko sa'yo, di ba sabi mo lagi mong isusuot? Bakit wala ka ngayon? Yung pala. Baka masera kasi, kaya iningatan ko. Kaya naisip kong itinago ko muna. Hindi ko binigyan si Adrian ng pulseras. Hindi ka si Adrian. Ikaw si Rafael. Rafa, di ba patay ka na? Tumahimik ka para mabuti sa atin. Maraming salamat sa'yo. Dahil sa'yo. Naayos ang mukha ko, kaya nakatakas ako sa impyerno. Dahil sa'yo. Sinira mo ko. Sinira mo ang pamilya Season. Balikan mo lahat yan. Tulong! Bella. Para kay Rafraf, para mabangon muli ang pamilya, tiisin mo na lang. Kayo, anong gagawin ninyo? Anong gagawin namin? Mula ngayon, hindi ka na makakalabas. Hintayin mo ko. Habang ginagamit ko ang pangalan mo, ang kumpanya mo, lahat ng yaman ng pamilya Ramos, ililipat ko sa pangalan ko. Tapos, makakabalik na tayo sa dati nating buhay. Tutal, yung mga bodyguard nyo, akala nila ako ang asawa mong mahal na mahal. Ikaw, corner mo ko? Utang mo to sa akin. Buti ka pa. May silbi ka pa sa akin. Kundi, mata ka nakita mo. Little Rafa, kamusta na? Malapit na. Ang assets ni Isabela Ramos ay unti-unting
lumilipat sa account ko. Pero di pwedeng magbateri. Natatakot ako na baka ang pamilya Ramos ay mahalata ang ginagawa ko. Rafa, ang pera natin, wala na ng ilang araw. Pwede bang gamitin muna ang assets? Kundi, sa ilang araw, pupuntahan tayo ng mga maniningil at babasagin ang pinto. Pa, magsa muna kayo. Pakinggan niyo ang plano ko. Sabihin mo na! Pa, ang utang natin ay napakalaki. Kahit ang pera natin kay Isabela Ramos, kahit gaano pa kalaki, kung ilalagay lang sa bangin na to, hindi ba't sayang lang lahat? Pero ang laking utang natin, paano natin yan tatakasan? Pa, basta't mamatay ang may utang. Tapos ng utang, di ba? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Pa, sa pamilya de la Cruz na yun, kayo na lang ang natitira. Basta't wala na kayong dalawa, wala na ring utang. Ikaw! Ang sakit! Ikaw! Itong sa pa? Huwag na iyo kong sisihin. Pinaghirapan ko na makatakas sa lugar na yon. Ako, para mabuhay ako. Para malaya. Hindi para magtrabaho para sa utang nyo. Basta't mamatay kayo, bayad na ang utang. Tapos, kukunin ko ang pera ni Isabela Ramos. Aalis ako. Magpapalit ako ng pagkatao. Ito na ang pinakamagandang wakas. Ikaw! Hayok ka! Walang utang na loob! Rafa, napakabait namin sa'yo. Paano mo nagawa to? Mabait sa akin? Kayo, pinanggap niyo ako dahil kamukha ko si Adrian. Kung di dahil sa talino ko, na ginawa ang lahat para pag-awayin tayo ni Adrian, para akala niyo na talagang siya ang nanakit sa akin. Kung hindi, ako na sana ang pinalayas. Ano? At tinulak niya ako. Naninakaw niya ang gamit ko. Nasinaktan niya ako. Totoo pala. Lahat ng sinabi ko, pinaniwalaan niyo. Salamat. Salamat sa katangahan niyo. Pinag-alis niyo ang tanga. Kung hindi rin sana ako nabuhay hanggang ngayon. Anong sabi mo? Si Adrian pala. Hindi ka talaga sinaktan. Ikaw ang nagsinungaling. Nagkunwari ka lang. Ikaw ang nagsinungaling. Becky. Oo nga. Ano ngayon? Excited ka, no? Kaya pala, ako pa ang mabarit. Kung hindi, kayo sana ay namatay na parang mga tanga. Mapa, anong nangyari sa inyo? Anong ginawa mo sa kanila? Paano ka nakatakas? Alam ko na. Ako, hindi ko sila sapat na tinali. Rafael, tao ka pa ba? Mas mabait sila sa'yo kaysa sa sarili nilang anak. At sila pa ang sinakpan mo. Kung di sila mamamatay, sinong magpapayat? Tutal, ang yaman mo. Halos na-transfer ko na. At ang pagkamatay nila, ikaw ang sisisihin. Sino? Ikaw! Parang muto ka na. Ikaw ka ba muto? Ako dapat ang magtanong yan. Ang dami mo kasalanan. Alin sa mga yan ang gawa ng tao? Imposible! Paano ka nakapasok? Ang daming bodyguard sa labas. Sa tingin mo, mapipigilan siya ng mga yan? Nailigtas na sila. Pero malaki ang nawala sa buhay nila. Hindi na sila magtatagal.
Anong gagawin mo? May karma, may kabayaran. Ang dami mong kasalanan. Akala mo ba walang mata ang langit? Ito. Itim na aura. Isa kang masamang espiritu. Ginamit mo ang swerte ko para magkasala sa mundo. Ngayon, oras na ng parusa mo. Hindi! Adrian! Ikaw ang dapat mamatay! Papatayin kita! Wahala kang pinatpat. Ha? Alapok sa alapok. Lupa sa lupa. Wala nang sanghit bunga. Wala nang nakaraan. Adrian. Kami, patawad sa'yo. Umuwi ka na. Kami, pamilya pa rin tayo. Magulang niya, bagay ba sa inyo? Kami, ako, mama, papa, hayaan niyo na si Adrian. Itong parusa, dapat lang sa atin. Kami ang nagbulag-bulagan. Kasalanan namin to. Wala na tayong mukhang ihaharap. Adrian, sa susunod na buhay, kung magkikita pa tayo, hinding-hindi na kita pakakawalan. Sa susunod na buhay, hindi na tayo magkikita. Wala nang kasamaan. Wala nang ugnayan. Kumusta ka na? Ganito pala ang pakiramdam na malaya. Mahaba ang daan. Ngayon lang ako nagsimulang maglakad. Mabuti. Sa mga darating na taon, may makakalaban ba ako sa laro at magtsa? At sabay na masaksihan ang mga ulap? Walang hihigit pa.